the owners, and I believe that God put them in this kind of industry para ma-share ang I Am Worldwide. Ma-share kung ano talaga yung gusto nangyari sa akin. And I believe in their vision. And dahil sa nangyari yun, nagpatotoo naman, bakit? Because within our 6 months time of pre-selling, I've earned 1 million pesos. Ito po kailangan po, pakinggan niyo ito, kailangan mag-sink in po ito sa inyo kasi patapos na yung gabi. Sa dami po nang nagsalita ng kumikita ng malaki at hindi pa ito nagsisink in sa'yo, pakitapik po ng malakas yung nasa kanan ninyo. Sabihin mo, kailangan yung sasabihin, pakinggan mo. Ito na yun sa dami ng resulta, sa dami ng testimonials, sa dami ng tao na kumita, kailangan by now, nagigets mo na money is given in I Am Worldwide. Normal po, nakikita ka dito. Yung 6 digits po, wala na pong dating yan. Automatic po yan. Ngumiti ka na, bakit? Huwag kang pumunod, bakit? Kasi di mo ba nagigets? Automatic. Ibig sabihin, tuloy-tuloy mo lang to, yan at yan ang makukuha mo. Ngayon, first million, yun yung struggle ko. Ngayon, sa second million naman, ano naman yung naging struggle ko? Since nag-gets ko na money is given, automatic yan sa ganitong industry, dahil na sa I Am Worldwide. Kotse, given, kasi I got my Mercedes-Benz, di ba? 2 months after natin, di ba? So, given ang material things. Pero, ano yung next? Next is your character. Ang daming tao dito, gusto nila umasenso, makabago yung buhay, gumanda yung buhay. Given na yan Ngayon, ito yung tanong. Pag hiningi mo kay Lord yan, willing ka ba? Willing ka ba na maging leader niya din? Yes. Anong point ko? Character. Our father passed away. Okay? So, namatay yung papa ko, and basically, ang pinaka-nagustuhan ko sa ganitong business is yung makakahanap ka ng family. Anong point ko? May family tayo, my God. Pero yung mga upline mo, downline mo, yung mga ka-team mo, cross-lines mo, yan yung magiging kapamilya mo dito sa negosyo na ito. Given ang pera, pero ang pinakamasarap na na-earn ko dito sa ganitong industry, sa I Am Worldwide, is yung honest people around me. Ang pinakamasarap na nag-gain ko sa I Am Worldwide is yung mga tao na ang gusto umasenso ka. Yung mga tao na nasa paligid mo ang gusto umangat ka sa buhay. At sincere yan. Pero ano yung magiging ikaw habang hinihingi mo yung mga bagay na gusto mong makuha in the future? Anong point ko? Very simple lang. Yung pera, given. Pero willing ka ba? Willing ka bang pagdaanan yung mga dapat mong pagdaanan para matest yung sarili mo as a leader? Yes! Kailangan willing ka. Ngayon, bigyan kita ng pabaon na assignment ngayong gabi. Tignan natin kung willing. 5 years from now. Okay? 5 years from now, papayag ka ba na 5 years from now, yung katabi mo, may kotse, may bahay, may rest house, 5 sports car. Pero ikaw, dahil nagpadala ka dun sa mga struggles in between, ikaw hindi mo nakuha. Ikaw ba papayag na yung katabi mo kasama sa amang pulo, pero ikaw, hindi? Papayag ka ba na lagi na lang yung katabi mo lang yung umaakyat sa stage pag ina-awardan? Papayag ka ba na lagi ka na lang nandyan sa likod? Hindi ka pa lang makalating dito sa first 2 front seats? Anong point ko?
struggle ko. Despite of everything na nangyayari sa akin na wala akong plano ikwento ngayong gabi, I am here standing in front of you, telling you, kung ano po yung nangyari sa akin dito, maliit pa lang po ito. Nagsisimula pa lang po tayo. And kailangan po ang bawat isa sa inyo na mag-step up para i-share ang I Am Worldwide. Kailangan po ang bawat isa sa inyo na maging great leader, na maganda yung character. Para pag tumayo po tayo dito sa harapan at meron na tayong 5,000, 10,000, 20,000, 1 million audience, ready ka na. Kung ano man yung pinagdadaanan mo kayo na struggle, always remember, you ask it. So kung ano man yan, whether good or bad, thank the Lord. Why? Because He is preparing you for something bigger and better. And sabi nga ni Chris, it is! It is! Ikaw na lang. Yung desisyon mo na lang. Yung character mo na lang. Kasi lahat given na. Thank you guys and God bless. Aina Loren! Meron lang akong dalawang key points na gustong iwan sa inyo. Nabanggit ko na to before sa Team Glass. Okay lang ba ulitin ko ulit? Number 1, be ambitious. Pakiulit ko. Be ambitious. In Tagalog? Maging ambisyosa ka. Pag lalaki ka, maging ambisyoso ka. Pag negative na tao ang kausap ko, pag narinig yung word na maging ambisyosa ka, ang tingin sa'yo, loka-loka ka. Pag negative ang kausap mo, pag narinig yung word yun, ang tingin sa'yo, wala ka sa sarili mo. Tama mali? Pag positive ang kausap mo, pag narinig yung word na mag-ambisyon ka, para sa kanila, normal lang yun lahat. Dapat, above normal ka mag-isip. In short, abnormal. Sabihin mo nga sa katabi mo, sa kanan mo, Huy! Gumising-gising ka. Nangangarap ka ba ba? Sabihin mo sa kaliwa mo, oo naman! Tumahimik ka. Guys, ganun na kasi taasan mo yung pangarap mo. Ako naalala ko before, share ko lang, year 2012, meron kaming video, interview before. Di ba may interview? Ang sabi ko sa huling part ng video ko, gusto kong maging pinakamayaman na batang babaeng networker sa buong Pilipinas. That time, I was earning 20,000 to 30,000 per week lang. Kung sa status ko, titingnan mo, napaka-imposible na maging pinakamayaman ako na networker na babae sa Pilipinas. Tama? Anong point? Nag-ambisyon. Kailangan ganun ka din. Sa family mo, hindi mo mas masarap yung ikaw yung nagbibigay kasi ikaw yung nangihingi. It is more blessed to give than to receive. Hindi ba nakakasawa yung hingi ka ng hingi at lagi kang tinatanggihan? Di ba nakakapagod yun? Pangarapin mo na ikaw mag-provide sa family mo. Hindi lang sa parents mo, buong family mo, iturn mo sila sa buong mundo. Kung meron kang pamangkin na hindi makapag-aral, pag-aralin mo. Taasan mo yung pangarap mo. Ask me why. Bakit natin kailangan taasan ang pangarap? Simple lang. Kasi nasa I am ka. I am stands for it's a must. Dapat kailangan no choice ka. Kasi pag wala kang pangarap, walang direksyon ng buhay. Do you agree? Yes. Pag may pangarap ka, excited kang gumising araw-araw. Pag may pangarap ka, excited kang pumunta sa office, excited kang mag-meet yung mga leaders mo. Pag may pangarap ka sa buhay, marami kang matutulungang tao, hindi lang ang sarili mo. Pag wala kang pangarap sa buhay, hindi lang buong family mo ang magsasuffer, kundi sarili mo din. Taasan mo yung pangarap mo, dream big. Malinaw? Pangalawa, plan. In Tagalog, plano. We have to make a plan. What is faith? Question, what is faith? Faith is being certain of what we do not physically see. In short, in Tagalog, naniniwala ka sa mga bagay na hindi mo pa nakikita. Kahit gaano mataas yung pangarap mo, kahit gaano ganda yan, kung wala kang faith, hindi ito magiging totoo. Kung gaano kang galing magplano ng pag-iinom, di ba ang galing magplano ng uminom?
Ang dali magplano nakipagbarkada. Pero ganito siya kasimple. Kung ang birthdays, kung ang paglalakwat siya pinaplano mo, how much more ang pangarap mo? Lagi niyo itong tatandaan. God has a plan for you, but He doesn't plan for you. Uulitin ko. God has a plan for you, but He doesn't plan for you. Si Lord, may plano yan para sa atin. Pero yung pagplano ng mga pangarap mo, kung paano yan kunin, responsibility mo yun. Ang responsibility ni Lord, kung ibibigay niya sa'yo or hindi. Pero yung pagkuha ng pangarap mo, you have to plan for it. Faith needs a plan. Combination lagi yun. Hindi pwedeng mataas yung pangarap mo, may faith ka, pero hindi ka nagpaplano, hindi ito magmamaterialize. Hindi rin naman pwede na mataas yung pangarap mo, may plano ka, pero wala kang faith, hindi ka naniniwala na makukuha mo ito, hindi rin ito magmamaterialize. Faith needs a plan. Kambal lagi yun. Malinaw? Ulitin ko. Faith needs a plan. So, combination. Number 1, be ambitious, mangarap ka, taasan mo yan, huwag kang matakot dyan. Ulitin ko, nasa IM ka. Pangalawa, you have to plan for it. So, yun lang. For President, the Albert Einstein of Federal Parliament, the Honorable Mr. Allen Baldwin. Ayan. Okay, amazing morning. Gising pa, gising pa. Kaya pa, kaya pa. Okay, ganito, hindi ako magtatagal kasi busog na kayo, no, sa kaalaman. Pero yung tiyan nyo, gutom na, no. Pero okay lang yan, sabi nga daw nila, pag daw gutom ka na, lilipas lang daw yan. Yes. So, ganito lang sikreto. Paniwalaan mo yung pangarap mo. Paniwalaan mo yung sarili mo. At paniwalaan mo ang nasa taas na pwede niyang ibigay sa'yo yan. Yun ang pinakasekreto. Kaya, yung sinabi ni VP Aika at lahat ng mga nakita natin dito, kung mapapansin nyo, yung mga past nila, nakita nyo? Kung paano sila nag-start? Nakita nyo, di ba? So, sa madaling salita, talagang walang imposible. Alam niyo yun? Progress, huwag ka lang mag-give up. Sabi nga ng pitch, huwag ka lang mag-quit. Diba? Huwag ka lang mag-give up. Darating talaga ang panahon mo. Katulad ni May Sibulan na sinabi, nakapahak ka na ng sasakyan. Ang iba, kung nag-give up pala siya, walang nakapulang ngayon. Alam mo yun? Kung baga, yun lang ang pinaka-importante. Ang battle nito yung sarili mo. Yung battle. Pero ang iiwanan ko sa inyo, daw ako magtapos, yung I sa I am. No? Yung I sa I am, napaka-importante. Isang sekreto na kung gusto mo magkaroon ng long-term success sa lahat ng bagay. Sino nakakakilala kung sino yung the greatest salesman in the world? Nasa Guinness Book of World Record yun. I-search nyo sa Google. Ang pangalan niya, Joe Girard. So, siya yung nasa Guinness Book of World Record. Pinakamaraming nabentang kotse. No? Sa lahat ng taong pinanganak sa mundo, siya yung pinakamaraming nabentang sasakyan. Kasi naging, agent ng Chevrolet. Salesman siya. The greatest salesman in the world. Alam mo kung ilan nabenta niya? 13,001. Ilan? 13,001. Ibig sabihin, ang average salesman sa loob ng isang buwan, nakakabenta ng 6 na kotse. Or 7 kotse. Average salesman. Si Joe Girard, nakakabenta ng 6 na kotse din. Per day. Paano mo mabibenta yung 6 sa isang araw? At dumating sa point, record breaker 18 sa isang araw, nakabenta siya. 18 na kotse. Ang binibenta niya, kotse.
Magkano ang halaga? Diba? Sa loob ng isang buwan, pag kinumpute mo yung kanyang career, sa 13,000 for 15 years, nakakabenta siya ng 72 na kotse buwan-buwan. No? Kung isipin mo, paano nangyari yun? Paano ka makabenta ng gano'n? Alam mo, tinanong siya ng sekreto niya. Ang pinakasekreto yung I sa I am. Integrity. Ang pinakasekreto niya, ano? Integrity. Eto gusto kong baunin nyo for the rest of your life, no? Ano yung integrity? God is a God of integrity. Pag meron siyang sinabi, kailangan mangyari. Hindi pwede hindi. Tama mali. Dapat ganun ka din. Dapat tanggalin mo yung hype na merong lies. Alam ko, biktima tayo ng money. Sa totoo lang. Nabulag tayo sa wealth. Nakalimutan natin yung character natin na nasisira dahil sa kagustuhan natin makuha yung gusto natin. Minsan, or kadalasan, nakakapagsinungaling tayo habang ginagawa ang negosyo. Akala mo, white lies lang yun. Pero, sa mata ng Diyos, walang white lies. Pag sinungaling, kano kalikit, sinungaling pa din yun. Sa tingin nyo, may niwala ka ba sa Diyos kung mag-white lie siya? Papaniwalaan mo pa ba siya? Worthy ba siya i-worship? Ibigay ang buhay mo sa Kanya? Kung sa tingin mo, nagsisinungaling siya? Hindi. Sa tingin mo, magpapakamatay ang mga apostles kung nakita niya si Jesus na nagsisinungaling? Hindi, di ba? Yun yung gusto kong maintindihan ng lahat. Marami ngayon sa atin, baka mabiktima ka ng worldly wealth, nakalimutan mo yung integrity mo. Tsumeke ka na ba? Oo, tsumeke na ako dito, sayang. Magkano? Ay, wala pa ha. Sabihin niya, meron na. Magkano? Pangalawang sinungaling mo na. Kasi wala ka pa talagang cheque. Tatanong ka magkano? 20,000. Pangalawa na. Nasaan? Ay, napatutan mo na. Naliposit mo na. Pangalawa na. Hanggang masanay ka. Nagsimula ka sa mali na sinungaling, lalaki yun. Minsan, nag-i-edit ka pa ng cheque. Ini-edit mo yung cheque ng hindi sa'yo, kinukuha mo, i-edit mo, ilagay mo yung amount, pangalan mo nilagay mo, tapos ipapakita mo sa client mo. At, tandaan nyo, gawain yan halos lahat ng network company ngayon sa Pilipinas. Hindi mo lang alam, maraming gumagawa niyan. Nabulag sa silaw, sa pera, ng gagancho, nagsisinungaling para lang makapagpapegi. I hope ang I am ang maging game changer sa industry natin. Hindi ko kayo makakontrol, pero at least gagawin ko yung part ko kasi responsibility natin to. Ang I am kasi, kaya ito pinanganak kasi gusto niyang mabago na ang industriya ng networking sa Pilipinas. Gustong baguhin ng Diyos. Napakaganda kasing avenue ang networking na makapag-share ka ng testimony mo. Tama? Pero wala lang sanang hanky-panky. Wala lang sanang mga monkey business. Alam mo yun? Kasi isa rin to na industriya na pwedeng gamitin ng adversary. Pwede rin itong gamitin ni Satan para magawa niya gusto niya gawin sa buhay ng bawat tao. Sa networking, nagkaroon po ng mga prostitution. Paano mangyayari yun? Iaalay mo yung maganda mong downline sa upline at sa mga may-ari. Nangyayari po yun. Yun yung ayaw natin mangyari sa I Am Worldwide. Please, pag may asawa ka na, huwag ka nang maghanap pa ng iba. Okay ba yun? Yes! Pwede ba yun? Yes! Diba? Pinakasalan mo, pero gusto mo pa rin itong putahe, pwede hindi na mo. Alam mo yun? Diba? Kung tanggalin na natin yun. Marami pong nasirang buhay sa network marketing dahil hindi na ibigay yung tamang guidance at tamang karakter ng isang tao na dapat ganun siya mabuhay. Merong mag-asawa,
Nung mahirap pa, sobrang kayod, todo, bigay, hataw, nagtimbili, nag-iyakan pa. Nung yumaman, yung lalaki ng babae. Yung babae ng lalaki na din. Yung anak na iwan sa gitna. Nasira ang pamilya, dumami ang pera. Pero sira ang pamilya. Meron naging top earner, icon sa industriya, na-rehab. Sisirain ni Satan kung ano man yung pinag-iipunan mo, ginagawa mo, sisirain na lahat yan. Kung wala kang connection doon sa taas. Kailangan mong protektahan ng sarili mo. Sino dito gustong may asawa siya tapos maghihiwalay din sila? Ha? Papakasalan mo para maghihiwalay din kayo. Di ba? Di ba wala naman ganun? Kaya sa atin kung mag-start, okay lang ba? Kasi hindi natin ito kaya kung ilang leader lang. No? Kaya lagi ko sinasabi ito, sa mga lalaking may partner, lagi ko sinasabi, pag meron kayong talk sa labas, abutin kayo ng 2 to 3 days or 5 days, kung pwede, isama mo misis mo. Isama mo misis mo. Lalo na kung top earner ka na, may itsura ka pa, ang galing mo na magsalita, nako, prone na prone ka. Prone na prone ka. Kaya kailangan isama mo yung partner mo. Kung ayaw mo, no, ayaw mong mabiktima ng kalaban, maniwala ka, isang napaka-powerful ng babae. Kaya sumira ng isang kingdom ang babae. Alam mo yung Helen of Troy? Kaya huwag na huwag mong sabihin sa sarili mo, I am faithful. Hindi talaga ako, ay wala sa akin yan. Talagang close ako kay Lord. Huwag mong sabihin yan. Huwag mong sabihin yan na kaya mo, yung temptation, kaya mo talaga yan iwasan. Huwag mong sabihin yan. Kasi doon sa binasa ko sa manual, yung close na sa heart ni God, ng chicks pa. Si King David, the greatest king of all time, hindi kinaya ang temptation ni Bathsheba. At nautusan patuloy, naging murderer patuloy siya. Yun ang scheme. Ayaw natin masira yung pinaghirapan natin. Kaya sabi ko, mag-umpisa yan sa integrity. Kung alam mo, lahat ng ginagawa mo, okay lang na walang check-in. Sabihin mo, wala akong check-in ngayon. Pag sumali ka, check-in na ako. Diba? Kesa naman magsinungaling ka pa. Asa check-in mo? Wala pa. Pero subukan mong sumali. Subukan mo. Ngayon, bago magkaroon, sa Friday, papakita ko sa'yo, to. Ganon lang. Di mo kailangan magsinungaling. Ganon ang ibig ko sabihin, integrity, huwag kang magsalita ng hindi totoo. Ganon lang kasi yun. Huwag mong gawin yun. Please, kasi prone tayo sa ganon. Prone tayo sa mga ganon bagay. Lalo na kung hyper tayo, huwag. Sobrang sisirain ng kalaban kapag naumpisa ka sa ganon. Masisira ang buhay mo. Biktima kami nga dati. Kaya naniniwala ako na pinagsama-sama tayo dito para tayo ang maging agent of change sa industry ng network marketing. Kaya, yung mga mayroong pang bala, huwag mo na ituloy. Yung may partner na, yan na yan. I-stick mo na yan sarili mo dyan. Love is a commitment, not a feeling. Tandaan mo yan. Ang feelings, adrenaline rush lang yan. Isang chemical lang yan. Pag nakita mo, maramdaman mo lang. Pero mawawala din yan in 10 seconds. Pag nakita ka ng mas maganda, nag-adrenaline rush ka na naman. Kaya pag love, commitment talaga. Commitment yan. Kahit gano'n pa, ang pagdadaanan, huwag kang bibitaw. Lalo na sa ginagawang business. Lalo sa pangarap mo, integridad ang importante. Alam mo, itong sinabi ni Joe Girard, kung bakit siya naging Joe Girard, biluin mo, the greatest salesman in the world.
nagbebenta ng kotse, pero ang quote niya, ano yung quote niya? I never sell a car, sabi niya, in my life. Hindi ako nagbenta ng kotse sa buong buhay ko. Imagine mo. Eh, 6 months ka ng Chevrolet, sabi na hindi ako nagbenta. Oh, so I never sold a car in my life, sabi niya. Ano ang sinabi niya ito pinapatindi? Ito gusto kong baunin yung pag-uwi niya at sa buong buhay niya. Ito sinabi niya, I sold a Gerard. I sold a Gerard. Ang binibenta niya, ano? Sariling pangalan niya. Kaya dumami yung kanyang benta dahil sa integrity niya, nire-recommend nung mga nabebentahan niya, siya, kay Gerard kayo pumunta, kay Gerard kayo bumili. Lahat, tinutulungan siya. Tinutulungan siya ng kanyang nabentahan. Diba, imagine mo yun. Imagine mo, sasama ang tao, sasali ang tao sa'yo dahil sa pangalan mo. Hindi dahil sa products, hindi dahil sa company, dahil kilala ka nila as a tao. Kilala ka, pag sa kanila ka sumama, alam nila. Kaya ganito gawin mo. Pag uwi mo ng bahay, makikita mo yung tao sa salamin. Which ito yung ginagawa ni Joe Gerard. Sa every morning, pagka suot niya ng kanyang blazer, sasabihin na ngayon. Pag tapos na kanyang pamada, dati pa kasi pamada pa gamit, wala pang wax. Pag ganyan niya, tatangin niya sa salamin, sabi niya, kung ako ang magbebenta sa'yo, bibili ka ba sa akin? Kung ako ang magbebenta sa'yo, ang kinakausap niya yung tao sa salamin, bibili ka ba sa akin? Ganun ang gawin mo. Harap ka sa salamin, kung ikaw ang maging upline ko, tutulungan mo ba ako? Alam mo? Kung ikaw maging upline ko, hindi mo ba ako niloloko? Kung ikaw maging upline ko, hindi mo ba ako kukuhaan ng mga direct? Kasi meron po nangunguha ng direct. Kasi walang alam ang downline. Sa kanya lahat, di nga rin. Oh! Meron! Walang alam ang downline, dinarek ka sa kanya lahat. Wala namang alam ko. Walang integrity. Sarili iniisip. Kaya nga, dapat sold out ka sa sarili mo. Kung ikaw ba may upline mo, tutulungan mo ba ako na kunin natin yung pangarap natin? Hindi mo ba ako pababayaan? Hindi mo ba ako iiwan sa ere? Alam mo yun? Yun ang ibig kong sabihin. Lagi mong tanongin sa sarili mo yun. Kasi marami pong nakasalalay sa ilalim mo. Ikaw ang kanila tinitingnan. Huwag mong bangiran kahit konting sinungaling yung negosyo mo. Huwag na huwag mong bahiran. Kahit konting pagsisinungaling. Kung maniwala ka, ha? Huwag na huwag. Sabihin mo sa katabi mo, partner, sa kanan, huwag na huwag. Huwag na huwag. Madali lang ang sistema sa mundo. Pag sumunod ka lang sa rules, tapos ang laban. Gusto niyong makatanggap ng favor? Ano ba yung favor? Yung hindi mo deserve, pero biglang meron. Alam mo yan? Ano yan? Di ba? Parang gano'n? Alam mo ba, may nakalagay sa manual, kakaiba to eh. Kaya lang, minsan kasi may nagsabi na yung message mo, pag hindi ready yung makapakinig, baka hindi lang ma-chew, hindi lang makain. Pero i-try ko na lang din sabihin, no? No? I-try ko na lang din sa abot ng aking makakaya na mas maintindihan na nakakarami. Ganito. Kasi experience ko lahat yan. Ganito. Sobrang simple. Kung gusto mo ng success, obedience lang ang key. Obedience lang ang key. If you want success galing sa Kanya, obedience lang ang susi. Ito yung iPhone.
Di ba may logo to? Ang nakalagay, Apple. Di ba, nandun yung image, nakadikit. So lahat ng manufacturer, pag gumawa siya ng product, ang ilalagay niya ang kanyang brand name o logo. Tama? Ngayon, sa manual, tayo ay created by His own image. So nakatatak. So meron bang manufacturer na nag-wish maging failure to? Sana mag-fail lahat ng aking ginawa. O ang wish niya, o yung kanyang gusto mangyari, lahat ng kanyang creation ay maging successful. At bakit may tatak lahat ng mga na-create? Dahil kapag naging successful, kayo ang credit sa kanya. Pag nasira, kayo yung babalik. Pag ikaw nag-malfunction, pag ang phone nag-malfunction, kayo yung magpapagawa. Kung iPhone yan, hindi magpapagawa. Sa service center ng Apple. Kaya kung ikaw as a human, pag nag-malfunction ka, kayo yung magpapagawa. Doon sa creator, siya na nakaalam sa'yo. Lahat, pati buhok mo, bilang niya. Kisa din, nabibilang niya. Ganun katindi yung maker mo. Ang point ko, wala kang choice. Magiging successful ka. Wala kang choice. Kasi siya yung gumawa sa iyo. Kapag in-acknowledge mo na siya yung maker mo, automatic success ang mangyayari. Basta mag-obey ka lang. Mag-obey ka lang. Si Noah, kilala nyo? Di ba meron tinatawag na instruction sa kanya? Gumawa siya ng ano? Art. Ano na ginawa ni Noah? Sumunod, hindi. Anong sinasabi na nasa paligid niya? Ha? Baliw na. Anong sinasabi ng ibang company sa IR? Baliw na. Di ba? Ano ba yan? Pero anong ginawa ni Noah? Sumunod lang. Kung ilang pirasong kahoy, kung gano'ng kahaba, sumunod lang siya. Sumunod lang si Noah. Ito yung matindi. Lord, help me. Tulungan niyo ako dito. Bago ko ito tapusin. Sumunod lang si Noah. Pinagtatawa na ng iba. Pinakitaan siya ng vision. Ginawa niya lang. Sino daw ilalagay sa ark? Mga tao at maniniwala sa kanya, di ba? Alam mo yun? At yung mga hayop. Dalawa. Tama? Lahat na nakikita mong hayop, insekto, ngayon, nakasakay yun sa ark. Tama? Eto. Pinuntahan ba ni Noah ang lion, ang tiger, ang hyena, ang snake? Pinuntahan ba ni Noah? Pinuntahan niya yung isa, yung langgam, babae, lalaki. Kasi babae, lalaki nun eh. Saan bang babae dito sa langgam na to? Ha? Siya ba ba ang nag-hunt? Anong nangyari? Anong nangyari? Inattract na lang. Inattract lang ni Noah. Kusang pumunta sa ark. Kapag meron kang obedience, hindi mo na kailangan maghanap. Ikaw yung mahanapin. Yan ang sinasabi ko. Maniwala ka sa akin. Hindi mo na kailangan mag-beg. Sila yung lalapit at papasok sa'yo. Maniwala ka sa akin. First, ito yung vision. First network marketing sa Pilipinas na merong distributor kikita ng 12 million per month sa binary pa lang. Ito yung vision. First network marketing sa Pilipinas sa anniversary pa lang, meron ng mga super cars ng mga distributors.
buhay ng tao. Hindi lang pala pera, hindi yung buong pagkatao. Kung